Isang mapagpalang maulang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa maulang umaga ay matatagpuan sa Isayas Kapitulo 64, talatang 6. Ito ang sinasabi, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nanalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na mapagmahal, muli ay naririto kami sa iyong harapan sa magandang umaga o sa maulang umaga na aming naranasan. Panginoong Hesus, maraming salamat sa isang malamig na gabi na kami ay natutulog. Salamat sa iyong pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas at karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, aming inilalapit ang aming mga kaibigan, kababayan na naroon sa malapit sa mga ilog, sa mga kabundukan, na sila'y ingatan mo, O Diyos, upang hindi sila mapahamak. Dahil sa panahon ngayon ay umuulan, may bagyo. Lord, ikaw ang siyang mag-protect sa iyong mga anak, sa mga landslide, sa mga baha na mararanasan nila, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa baha, sa mga landslide, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang aming mga kababayan na nagkaroon ng sakuna dahil sa baha, nasira ang kanilang mga tahanan, mga pananim, dahil ito po ay na landslide, na bahaan, Panginoon. Aliwin po sila, O Diyos. Ibalik mo ang mga nawala sa kanila upang sila, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay. Panginoong Hesus, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay dahil kami po ay iyong mga anak. Sabi mo sa Biblia, ang sino mang tumanggap kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas ay inari mo ng mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman, nahihirapan sa pagtulog, Panginoon. Lord, ibalik mo ang lakas na nawala, ang mga gamot na kanilang iniinom, pagpalain mo, Panginoon, upang manumbalik ang kanilang lakas, manumbalik ang kanilang
magandang pagtutulog, Panginoon. Ano man ang kanilang mga iniisip, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang magbura dito upang sila, O Diyos, ay magkatulog sila ng mahimbing at hindi sila mabalisa sa lahat ng kanilang mga gawain, Panginoon. Panginoong Isus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ingatan mo sila. Pagpalain mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng magandang buhay, magandang kalusugan upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa at sa inyo, Panginoon. Panginoon Diyos, dalangin ko na sa umagang ito, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, sila po'y ingatan mo, Panginoon, na makarating ng maayos sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nagmumotor. Lord, ingatan mo sila. Naway Ikaw ang siyang mag-aari sa kanilang mga puso, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makarating maluwalhati sa kanilang mga pinapasukang trabaho. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Bago umakyat sa langit si Jesus, sinabihan niya ang kanyang mga alagad tungkol sa banal na Espiritu. Ipadadala ng Diyos Ama at ni Jesus ang Espiritu sa daigdig. Ano ang itinawag ni Jesus sa banal na Espiritu? Ayon sa Juan 16, talatang 7. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y ay ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Tinawag ni Jesus na patnubay ang banal na Espiritu. Noong panahon ni Jesus, kaugalian sa hukuman na humarap ang kasangkot sa kaso na kasama ang kanilang kaibigang maimpluwensya. Ang mga kaibigang ito ang kanilang patnubay. Ibinibigay ng kaibigang iyon ang kanyang tulong na walang bayad. Tinutulungan niya ang kanyang kaibigan dahil mahal niya siya at interesado siya sa kanyang buhay. Pinapayuhan niya siya, ipinapagtatanggol at itinataguyod sa panahon ng kanyang paghihirap. Nagbibigay pa siya ng perang panggastos. Iniingatan niya siya sa panganib. Kasama siya ng kanyang kaibigan sa saya at kalungkutan. Ang banal na Espiritu ang patnubay ng mga alagad sa pangangaral at pagtuturo ng magandang balita. Ang banal na Espiritu pa rin ang ating patnubay ngayon sa pagbabahagi natin ng magandang balita na sa hindi Kristiyano. Siya ang makakabago sa makasalanan. Paano gumawa o gumagawa ang banal na Espiritu sa pagbabago ng makasalanan? Pinatutunayan ng banal na Espiritu na mali ang makasalanan. Tungkol naman sa kasalanan, ayon sa Juan 16,
7 hanggang 9, subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit, pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Ito ang unang binanggit na gagawin ng banal na Espiritu sa mga talatang ito. Patutunayan niya sa makakasalanan na mali ang paniniwala sa kasalanan. Maaring gumugol tayo ng maraming oras sa pagsisikap, ipaliwanag sa kaibigang hindi Kristiyano na mali ang kanyang paniniwala. Ngunit hindi natin siya mapaniniwala na ang banal na Espiritu lamang ang makagagawa noon. Maliwanag at simple niyang ipakikita sa makasalanan kung ano ang kasalanan. Ipakikita ng banal na Espiritu na tinanggihan ng tao si Jesucristong tagapagligtas. Tumanggi silang mananampalataya na si Jesus ang tanging daan sa Diyos at ang katotohanan at ang buhay. Ang pinakamalaking kasalanan ng mga Hudyo noong narito pa si Jesus ay ang pagtanggi nila sa Kanya. Sa halip na sambahin siya bilang anak ng Diyos, ipinako nila siya sa krus. Noong araw ng Pentecostes, bumaba ang banal na Espiritu sa mga alagad at nagsama-sama sa isang lugar. Pinuspos niya sila, Nang napuspos ng banal na Espiritu, si Pedro, nangaral siya sa napakaraming Hudyo. Ginamit ng banal na Espiritu si Pedro upang patunayan sa mga Hudyo na nagkamali sila nang ipinako nila si Jesus. Siya ang Mesiyas. Malaking kasalanan ang pagtanggi nila sa Kanya. Habang nagsasalita si Pedro, gumawa ang banal na Espiritu sa puso at isip ng mga nakikinig. Binuksan niya ang kanilang puso at isip upang makita nila ang kanilang kamalian. Dahil doon, mga kaibigan, tinanong nila si Pedro at ang mga alagad, ano ang gagawin namin, mga kapatid? Nakita nilang makasalanan sila, kaya't itinanong nila kung paano nila maitutuwid ang kanilang pagkakamali. Inutusan sila ni Pedro na talikdan ang kasalanang pagtanggi kay Jesus. Gayon din ang iba pa nilang kasalanan at magpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. At ang tanggapin din nila ang kaloob ng Diyos, ang banal na Espiritu. Marami ngayon ang ayaw tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi sila naniniwalang may nagawa silang malaking kasalanan na naging dahilan ng kamatayan ni Jesucristo.
Kahit narinig na nila na si Jesus lamang ang tagapagligtas, patuloy nilang tinanggihan. Ayaw nilang amining makasalanan sila. Gawain ng Espiritong papaniwalain ang tao na makasalanan sila. Nililiwanagan niya ang kanilang isip upang maunawaan nila kung sino si Jesucristo. Ipinauunawa niya na mali ang pangtanggi nilang manalig kay Jesus. Kapag gumawa ang Espiritu, saka lamang matatanggap ng makasalanan si Jesus sa kanilang buhay. Maraming nagsasabi na naniniwala sila kay Jesucristo. Sinabi nilang nananalangin at humingi sila sa Kanya ng tulong. Ang pananampalataya nila ay sa isip lamang. Alam ng kanilang isip kung sino si Jesus, ngunit hindi nila siya tinatanggap at pinagtitiwalaan bilang tagapagligtas. Ang banal na Espiritu ang nagpapaliwanag sa kanilang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ipinakikita niya sa kanila kung tunay o hindi ang kanilang pananampalataya kay Jesus. 2 taon nang dumadalo ng pag-aaral ng Biblia si Helen. Nakikisali siya sa pag-uusap, pag-awit at pananalangin. Nagpapatotoo pa siya kung paano sinasagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Ngunit laging naitatanong niya sa sarili kung talagang Kristiyano na siya. Natatakot siyang baka sa impyerno siya mapunta kapag namatay na siya. Hindi niya matiyak kung tunay nga siyang anak ng Diyos. Nangungusap ang banal na Espiritu kay Helen tungkol sa katotohanan sa isip lamang ang pagkakakilala niya kay Jesus. Hindi pa siya tunay na nanampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon niya. Kasi nagdadalawang isip pa siya, meron pa siyang doubt sa kanyang buhay. So sa isang pag-aaral, mga kaibigan, ng Biblia, tinanong niya ang tagapanguna, ano ba talaga ang Kristiyano? Nang maipinaliwanag ng tagapanguna ang kahulugan ng pagiging Kristiyano, napagtanto ni Helen na hindi pa siya talaga nagsisisi sa kanyang kasalanan at hindi pa niya natatanggap si Jesus sa kanyang buhay. Hindi pa nabibigyan ng buhay ng Espiritu ang kanyang patay na Espiritu. Hindi pa siya Kristiyano. So, ng oras ding iyon, ipinasya niyang taligdan ang kanyang mga kasalanan. Pinagtiwalaan niya ang Panginoon. Humingi siya ng tawad sa kanyang kasalanan at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Tungkol naman sa mabuti, ayon sa Juan 16:8 hanggang 10, patutunayan din ng banal na Espiritu sa makasalanan na siya'y mali sa kanyang paniniwala ukol sa mabuti. Papunta si Jesus sa Diyos Ama nang sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. Malapit na siyang ipako sa krus. Pinagbintangan siya ng mga Hudyo na gumagawa ng masama. Kriminal ang turing nila sa kanya. Patutunayan ng banal na Espiritu sa kanila at sa lahat ng tao na mali sila sa kanilang bintang kay Jesus. Siya ang matuwid. Tama ang kanyang ginagawa.
Wala siyang kasalanan. Nalugod ang Ama sa buhay at gawa ni Jesus sa mundo. Patutunayan niyang walang kasalanan si Jesus sa pamagitan ng pagkabuhay muli at pagbalik niya sa Ama. Gawain ng banal na Espiritu na liwanagan ang isip at puso ng makasalanan upang makita nila na hindi sapat ang kanilang katuwiran o kabutihan para maligtas sila sa impyerno. Iniisip ng mga Hudyo na ang mahigpit na pagsunod sa kautusan at sa kanilang kaugalian ay sapat ng kabutihan. Inisip nilang katanggap-tanggap na sila sa Diyos dahil ginawa nila ang nakikitang kabutihan ayon sa kautusan. Kinamuhian nila si Jesus dahil tinuligsa niya ang kanilang paniniwala. Marami ngayon ang nag-aakalang ang kanilang mabuting gawa, pagsunod sa mga utos at paniniwala sa doktrina at turo ng relihiyon ay sapat na upang makarating sila sa langit. Iniisip nilang tama at sapat na ang kanilang ginagawa. Ngunit sinasabi sa Biblia sa Isaiah 64:6 na kahit na ang pinakamabuting gawa ng tao ay marumi pa rin sa harap ng Diyos. Kailangan ng lahat ng patawad at paglilinis sa kasalanan. Itinuturing man ng tao na mabuti o masama siya, kailangan niya ang isang malinis at matuwid na pagbago sa kanya upang maging karapat-dapat siya sa harap ng Diyos. Patutunayan ng banal na Espiritu na makasalanan na si Jesus lamang ang matuwid. Si Jesus ang maaaring maging katuwiran nila kung magtitiwala sila sa Kanya. Tungkol naman sa paghatol, ayon sa Juan 16:8-11, patutunayan ng banal na Espiritu na mali ang tao sa paghatol dahil nahatulan na si Satanas na pinuno ng mundong ito. Nahatulan na si Satanas na pinuno ng mundong ito dahil siya ang nagdala ng kaguluhan, mga pagsubok dito sa ating buhay, sa ating mundo. Inakala ng mga Hudyo na tama ang kanilang ginawang paghatol, ang pagpataw kay Jesus ng kamatayan. Hindi nila alam na sa krus hahatulan si Satanas. Sa krus. Dahil nung namatay si Kristo doon sa krus, nagtagumpay si Kristo dahil nahatulan na si Satanas. Magiging talunang kaaway siya. Talunang kaaway siya. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, ilalaan sa tao ang kaligtasan at katuwiran. Nang nagsalita si Jesus, nahatulan na si Satanas. Nang namatay si Jesus, natalo si Satanas. Sa wakas, itatapon siya sa dagat-dagatang apoy. Pinatutunayan ng banal na Espiritu na mali ang tao sa paghatol. Hindi nakikita ng halos lahat ng di-Kristyano ang kabigatan ng kasalanan. Hindi sila makapaniwalang may papupuntahin sa impyerno ang Diyos. Hindi nila makitang kailangan ang impyerno. Kailangang papaniwalain sila ng banal na Espiritu na totoo si Satanas at ang kanyang kapangyarihan. Patutunayan niya sa kanila na si Satanas at ang lahat ng sumusunod sa kanya ay hahatulan at itatapon sa impyerno. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga.
Nawa ito'y magiging gabay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, sa aming pagsunod sa aming Diyos na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, kay Jesus na siya ang umako sa lahat ng aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Nung ipinako si Kristo sa krus, siya po ay nagtagumpay. Nagtagumpay si Jesus dahil nabuhay siya sa ikatlong araw at umupo sa kanan ng Diyos Ama. Salamat, Panginoon, dahil kami iyong iniligtas mula sa kapahamakan, mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kami iyong hinamo dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, itinataas ko ang mga kaibigan naming patuloy na nakikinig, nanampalataya sa iyo bilang aming tagapagligtas. Naingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sa mga kapahamakan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na maulan, Panginoon. Tulungan mo sila, pagpalain mo sila, ibigay mo ang kanyang mga pangangailangan upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sumunod. Sa umagang ito, O Diyos, maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Hindi namin sasayangin ang pagtitiwala na iyon na ibinigay niyo sa amin. Lord, maraming salamat muli sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.